para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo ay magkapit-bisig at sabay-sabay na inihahandog sa ating mahal na Pilipinas ang ating galing, ang ating sipag, ang ating husay, marami po tayong magagawa, malayo po ang ating mararating. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Kaugnay nito, inaprubahan ng Pangulo ang 3-year Food Logistics Action Agenda ng Department of Trade and Industry. Yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago umupo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon. Sa ating paglalakbay, marami ang nakaabang mga matang naghihintay na magamali ka ng ako silang mapagsamantala. Sa taglay mo kahinaan, may malagim na pakay na di mo inaasahan. Pangako ng gobyerno, literal na nakapako, lihim na tinatago sa likod na pagkatao. Sa tuwing nadudungisan ng dugo ay nagbabago ang maawi niyang mukha sa harapan ng mga tao. Sistemang bumabalot sa bayan ni Juan, silang mga kurakot na walang pakialam. Ito ang aming paraan upang aming ipaalam sa ating mga pinuno na nagbobulag-bulagan. Di nyo ba napapansin unti-unting nagaganap? Mga pwede pang mangyaring nakasulat sa aklat, kasama ang lumalaganap sa unang sumira sa mga pangarap ng mga taong umaasa. Baka brown at Kabataan Pilipino sa bayan ng Pilipinas, nakagapos ang team sa hawla, di makatakas sa buntot ng mga ahas. Kanilang pinagpamalas, kurakot sa politika, pero kami ang tumaranas ng hirap at pasakit. Bakit ba pinagkain? Hindi ba pwede ang mabuhay ng walang hinanap sa ating pamahalaan? Sino bang nawawalan kundi sa walang katapusan na pagbabangayan ng ating administrasyon at meron pang oposisyon? Sino ba talaga ang tunay na sa tamang posisyon? Bawat kampo may alas, may hawak na ebidensya. Pilipinas ay tuluyan na bang nilamon ng sistema? Walang kasing gulo, apektado bawat kulo. Wala namang nagwawagi, industriya naging abo. Dumami ang mahirap dito sa ating lipunan at dumami din ang bilang ng mga walang tahanan. Yakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Ito po ay para sa inyo. Isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Bulok na ang sistemang umiiral sa lipunan, pagkagutom, pagkauhaw, ang daing ng taong bayan. Dahil ang upuan na hinangat ng karamihan ay napasa kamay ng tao na sakim sa yaman. Kung isusulat sa kwaderno ang mga kahirapang dinadanas ng ating bayan ay baka abutin ng gabi at kahit mag-umaga hanggang magkulang ang pahina at maubusan ng tinta. Tanging pag-asa ay sariling pagsisikap, kaakibat ang paghintay sa bagong araw na muling sisikat. Para bang nasa ilalim tayo ng apat na sulok na sila ang nagkukay at dun tayo inilugok. Ako'y patuloy sa pananalangin sa pagkapasanin ko'y gumagaan kahit hirap na ang balik at umaasang darating ang tamang panahon na ang puloy sasagan sa paglago ng mga dahon. Pinilit umakyat sa hagdan upang makita ang agwat ng mayayaman kumpara sa mga duka na tanawang kalagayan ng mga taong bayan na nais masilayan ang kaginhawaan. Puro nalampang ako ang ilan sa namumulupikit mata kung iisipin kung ano ang magbabago. Pero nakakapagod ang umasa ng umasa, tinamasang kagantihan ay bundok ng pagturo. Sa minarkahan ko ang papel sa napiling kandidato, inilakip ang pangalan sa kahon na may kandado. Ngunit nasumpungan ko ang lantad na pandaraya sa likong pamamahala, kailan ako makakalaya? Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas, pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Sama-sama po tayong babangon muli. Hindi totoo yan. Bola lang yan.